Ang bango ng sinaing. Lagyan kasi ito ng mga tabon-tabon ni ate para... But now these days are gone. I'm not so self-assured. Now I've changed my mind. I open up the door. Ready na nga ang mga kulto at panatiko ng mga Duterte sa makasaysayang confirmation of charges hearing ng family patriarch na si Digongyo. At syempre, hindi papahuli ang ilang DDS-OFWs na pumunta na nga sa The Hague para masaksihan ang formal na pagpapanagot sa kanilang kriminal, magnanakaw at psychopath na Poong Nazarehas sa ICC o International Criminal Court. Help me get my feet back on the ground. Won't you please help me? Ready na nga silang mag-iyakan ngayong araw, kagaya na lang ng mga ito. Here in Holland, this country, the international human rights is in this country. Our president is old. It's really hard also, of course, especially to the people of Davao. We expected it to be positive, so have a better future for the Philippines, but I think the Philippines is right now doomed. Pero number 1 nga sa listahan natin si Aling Leslie Galing po ako sa Vienna, Austria. Karating ko lang kanina. na feeling close nga sa tinatawag niyang Lord dahil may personal hotline pa ata siya sa langit. Sumusuporta ako sa mga Pilipino na nandito para sa kausa ni Tatay Digong. Tita, medyo malamig, medyo di na rin kayo kabataan, pero nandito pa rin kayo ngayon. Oo nga, kasi sabi nga ni Lord, go there, it's urgent. Maraming nagtatanong kung sino kaya yung Lord na sinasabi niya, pati Diyos nga minumura ni Digongyo noon. Who is this stupid God? Stupid o talaga itong kung ganun. Baka si Apollo Quiboloy lang pala. Pero super positive si Aling Leslie at high na high ata sa pagiging kulto niya. This is not an accident. Everything has been planned. This is part of God's plans for you and the Duterte and the family and the Philippines. Arise and shine. I speak to your spirit. I speak to your spirit. Tatay Digong, arise and shine. For your dead. Wake up! Wake up! Tumayaw ka! Tumayaw ka! Pinabatayos niya si So ayan nga si Lola na tinatawag pa niyang tatay si Digongyo mukhang mas matanda pa siya. Parang gathering of DDS witches ata ang magiging eksena ngayong araw sa The Hague. Escucha las palabras de las brujas, los secretos escondidos en la noche, los antiguos dioses invocamos ahora. So, support sa kantatay na nasa loob siya, na hindi siya nag-iisa. May tao sa labas na mga supporters na naghihintay din sa kanya kung kailan siya makalabas. Ito naman si Aling Cecile na mukhang pamilyar sa atin. Siya pala si Auntie Kulot sa viral Humba video featuring ang viral fight ng mga siraulong DDS. Maaalalang habang nag-aaway noon sina Mima Butanding Harry Roque kasama ang mga katropa niya laban sa isa pang faction ng mga baklitang malditang DDS, sarap na sarap si Auntie Kulot o Cecile sa kanyang kinakain na parang wala siyang pakialam. Magsulong sa Duterte, ito, basahin nyo yung post niya. Binababoy tayo ni Aldo. So, we just, yun lang ang may tulong namin na moral support at saka yung may show namin yung love at saka yung care. At ito naman si ate na trying hard pang mag-English pero mali-mali naman. No, I canceled my ship yesterday just to come over here today for the Duterte support on Monday first hearing because we need to go back to Sari tomorrow. Nag-leave pa raw siya sa kanyang amo para lang masaksihan ang tuluyang pagpapanagot sa kanyang poon na si Digongyo na manyakol. Bakit po, magkano ma'am yung nagastos niya? Actually, more or less because of the food expenses, the ferry travel, the petrol, and the hotel. More or less 1,500 pounds. We have no donation. That is our own money.
Pero may mga kontrapelo din ang mga DDS dahil may grupong gustong mapanagot si Digongyo at present din sila sa Duterte Street at ready na rin silang pektusan at kantiyawan ngayong araw ang mga kulto ni Mang Kanor. Nandito po tayo ngayon in front of the ICC, the Duterte Panagutin Europe Network. Most of the different representatives and organizations from all over Europe gathered here today to kick off our Bantay Katarungan Week in our pursuit for justice and in upholding the rights of all the victims of extrajudicial killings. Pero ayon sa balita, ilang dating miyembro ng gabinete ni Digongyo ang dumagsa rin sa The Hague para ipakita ang kanilang suporta sa kanilang mafia boss. Kabilang si dating presidential spokesperson at chief legal counsel na si Salvador Panelo na inaasahang dadalo sa rally sa Lunes. I want to see my friend. I want to see also what's happening there and how the defense team is doing its job. Some insights if they ask for it. Bukod kay Panelo, ang 5 iba pang miyembro ng Administrasyong Duterte na dadalo sa confirmation of charges hearing ay sina dating Executive Secretary Salvador Medialdea, dating Labor Secretary Silvestre Bello III, dating LTFRB Chief Martin Delgra, dating BIR Commissioner Cesar Dulay, at dating PAGCOR President Alfredo Lim. It will have to coordinate with the foreign legal team. Siyempre mag-meeting para alam namin kung ano ang takbo ng kaso. Samantala, sinabi naman ng pamilya Duterte na hindi pinayagan ng korte ang pagbisita ng mga kapamilya ng dating Pangulo ngayong linggo hanggang sa matapos ang pagdinig.